Ang mga salitang iyon ang unang tumambad sa kanya. Hindi ang pangalan, hindi ang oras, kundi ang mga letrang nagliliyab sa dilim ng kanilang sala. Lumalaki na ang tiyan ko. Sandaling tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Althea. Ang hawak niyang baso ng wine ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang cellphone ni Marco na iniwan nito sa mesa ay umilaw na parang isang babala, isang hatol na hindi na niya matatakasan. Isang pangalan ang nasa itaas ng mensahe. Belle, Belle. Isang pangalang maganda, maikli, simple. At ngayon, para kay Althea, ito na ang pinakamaruming salita sa buong mundo. Isang oras lang ang nakalipas, ang silid na ito ay puno ng halakhak. Ang amoy ng kanyang espesyal na adobong niluto para sa kanilang anibersaryo ay nanunuot pa rin sa hangin. Ang mga rosas na bigay ni Marco ay nakatayo pa rin ng buong ganda sa florera. Ang bawat talulot ay tila isang pangako ng walang hanggang pag-ibig. Iyon ang akala niya. Happy anniversary, mahal, bulong ni Marco kanina habang yakap siya nito mula sa likuran. 20 taon, sinong mag-aakala? Ngumiti si Althea. Ako, sagot niya. Mula pa noon, alam kong ikaw na. Ngayon, ang mga salitang iyon ay parang lason na kumakalat sa kanyang sistema. Ang init ng yakap ni Marco ay napalitan ng nanunuot na lamig. Ang bango ng rosas ay parang amoy ng bulaklak sa isang libing. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng banyo. Lumabas si Marco, nakangiti pa ito habang pinupunasan ang basang buhok ng tuwalya. Sinong tumawag, mahal? Tanong nito, ang boses ay masaya pa. Hindi nagsalita si Althea. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang baso sa mesa. Ang tunog ay umaling-aungaw sa nakabibinging katahimikan. Itinuro niya ang cellphone. Nawala ang ngiti sa mukha ni Marco. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata nito, mula sa pagkagulat, patungo sa pag-aalala, at sa huli, sa takot. Dahan-dahan itong lumapit sa mesa, tila bawat hakbang ay isang mabigat na pasanin. Kinuha niya ang cellphone. Nakita ni Althea ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay. Sino to? Pautal-utal na tanong ni Marco, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Baka wrong send lang. Isang tuyong tawa ang kumawala sa lalamunan ni Althea. Walang saya, walang buhay. Wrong send? Marco, may pangalan? Belle? At tinatawag kanyang mahahal. Bawat salita ay parang isang sampal. Althea, maniwala ka sa akin. Sinubukan niyang hawakan ang braso nito, ngunit mabilis na umiwas si Althea. Ang pag-iwas niya ay mas masakit pa kaysa sa isang sigaw. Huwag, sabi niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Huwag mo akong hahawakan. Tumingin siya sa mga mata nito. Hinahanap ang Marco na pinakasalan niya 20 taon na ang nakalipas. Ang Marco na nangako sa kanya sa harap ng Diyos. Pero ang nakikita niya ngayon ay isang estranghero, isang duwag, isang sinungaling. Huwag mo akong gawing tanga, Marco, patuloy niya. Sabihin mo sa akin ang totoo. Nagbaba ng tingin si Marco. Ang kanyang katahimikan ay isang pag-amin. Sino siya? Tanong ni Althea. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. Hindi pa rin ito sumasagot. Sino siya? Sigaw ni Althea. Ang lakas ng boses niya ay gumulat maging sa sarili niya. Ang mga anak nila ay natutulog sa itaas. Diyos ko,
ang mga anak nila. Intern sa company. Halos pabulong na sagot ni Marco. Napapikit si Althea. Ang sakit. Ang sakit ay parang isang matalim na kutsilyo na paulit-ulit na isinasaksak sa puso niya. Mas masakit pa sa panganganak. Mas masakit pa sa kahit anong sakit na naramdaman niya. Gaano katagal na? Althea, please. Gaano katagal na? 6 months. Pag-amin ni Marco, ang boses ay basag. 6 na buwan. 6 na buwan ng mga kasinungalingan. 6 na buwan ng mga pagtataksil. Habang siya ay nag-aalaga sa mga anak nila, nag-aasikaso sa bahay, at iniisip na maayos ang lahat, si Marco ay may ibang mundo. May ibang babae, at may isa pang tanong. Ang tanong na pinakakinatatakutan niyang itanong. Ang sabi niya, hindi niya matapos ang pangungusap. Huminga siya ng malalim. Buntis ba siya? Sa wakas, tumingin si Marco sa kanya. At sa mga mata nito, nakita ni Althea ang sagot. Puno ito ng pagsisisi, ng awa at ng katotohanan. Tumango ito ng dahan-dahan. Gumuho ang mundo ni Althea. Ang sahig na kinatatayuan niya ay tila biglang nawala. Naramdaman niya ang unti-unting pagkabiyak ng puso niya na parang salaming nabasag na hindi na kailanman mabubuo. Ang lahat ng pinaghirapan nila, ang 20 taon, ang mga pangarap ay biglang naging abo. Hindi niya alam kung saan siya humugot ng lakas, pero naituro niya ang pinto. Umalis ka, sabi niya. Ang boses niya ay hindi na pasigaw. Ito ay kalmado. Isang nakakatakot na kalmado. Althea, mahal, pakinggan mo ako. Lumuhod ito sa harap niya. Umiiyak. Sinusubukang abutin ang kanyang mga kamay. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Umalis ka. Saan ako pupunta? Kahit saan. Sagot ni Althea. Ang mga mata ay tuyo na. Pumunta ka sa kanya, sa bago mong pamilya. Tumayo si Marco, talunan. Walang sinabi. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pinto. Bawat hakbang ay isang dagok sa puso ni Althea. Hinintay niyang lumingon ito, na bawiin ang lahat, na sabihing panaginip lang ito. Pero hindi ito lumingon. Binuksan niya ang pinto at isinara ito. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Isang tunog ng pagtatapos. At sa sandaling iyon, bumigay si Althea. Napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang ulan. Humagulgol siya. Isang iyak na puno ng sakit, ng galit, ng pagtataksil. Kasabay ng paghagulgol niya, isang matinding sakit ang biglang pumukpok sa kanyang ulo. Napakabilis, napakalakas, para siyang hinahampas ng martilyo mula sa loob. Napahawak siya sa kanyang sentido. Ang kanyang paningin ay biglang umikot. Ang dibdib niya ay nanikip. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Sinusubukang huminga, ngunit ang sakit sa ulo niya ay mas matindi. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan, kasabay ng ritmo ng kumakabog niyang puso at ng pumupukpok na sakit. Ang huli niyang nakita ay ang mga rosas sa florera, malabo na at umiikot, bago tuluyang nagdilim ang lahat. Nagising si Althea hindi dahil sa sikat ng araw, kundi sa isang mapurol na kirot na tila nakabaon sa kanyang ulo. Isang paalala ng gabing sumira sa lahat. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa sofa. Hindi niya namalayang doon na pala siya nakatulog.
Ang sala na dating pugad ng kanilang masasayang alaala ay tila isang malamig na sementeryo ngayon. Ang mga rosas na bigay ni Marco ay nagsisimula ng malanta sa florera, isang malungkot na simbolo ng kanilang 20 taong pagsasama. Sumulyap siya sa orasan. 6:00 na ng umaga. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang harapin ang mga anak niya. Pumasok siya sa banyo at tiningnan ang kanyang sarili sa salamin. Isang babaeng may namumugtong mga mata, maputlang labi at guhit ng sakit sa muka ang tumitig pabalik sa kanya. Hindi ito si Althea na masayahin. Hindi ito ang nanay na kilala ng kanyang mga anak. Humugot siya ng malalim na hininga. Kinuha niya ang suklay at inayos ang buhok. Naghilamos siya, pilit na iwinawaksi ang bakas ng magdamag na pag-iyak. Nagsuot siya ng isang pekeng ngiti, isang maskara. Ang maskarang kakailanganin niya para malagpasan ang araw na ito. Mama, good morning po! Bati ng 6 na taong gulang na si Sofia, sabay yakap sa kanyang mga binti. Good morning, bunso! Sagot ni Althea. Pinipilit na maging masigla ang kanyang boses. Ginigitnaan niya ang ulo ng anak. Halika na! Mag-almusal na tayo! Sa kusina, abala na si Althea sa paghahanda ng sinangag at itlog nang pumasok si Miguel, ang kanyang 10 taong gulang na anmo na anak. Ma, nasaan si Papa? Tanong nito habang umuupo. Hindi po ba siya kakain? Natigilan si Althea. Ito na, ang unang pagsubok. Humarap siya kay Miguel, hawak-hawak pa rin ang sandok, ang ngiti ay nakapako pa rin sa kanyang mga labi. Ah, ang papa ninyo. May biglaan kasing business trip, anak. Maaga siyang umalis kanina. Isang kasinungalingan. Ang una sa napakaraming kasinungalingan na kailangan niyang sabihin simula ngayon. Naramdaman niya ang pait nito sa kanyang dila. Pumasok si Lia, ang panganay niyang 16 anyos. Tiningnan siya nito ng may pagtataka. Business trip? Pero anibersaryo ninyo po kahapon. Wala naman siyang nabanggit. Matalas ang pakiramdam ni Lia. Palagi. Kaya nga biglaan, anak. Mabilis na sagot ni Althea. Umiiwas sa mga mata nito. Kailangan daw agad sa site. Alam mo naman ang trabaho ng papa ninyo. Umupo si Lia, ngunit ang mga mata nito ay nanatiling nakatutok sa kanya, puno ng pag-usisa. Kumain sila ng tahimik. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa dati. Sinusubukan ni Althea na maging normal. Nagtatanong tungkol sa eskwela, sa mga kaibigan. Pero ang mga sagot ng mga bata ay matipid. Alam nila, nararamdaman nilang may mali. Pagkaalis ng mga bata papuntang eskwela, doon lang bumagsak ang kanyang mga balikat. Ang pekeng ngiti ay naglaho. Pumanhik siya sa kanilang silid. Ang kwarto nila ni Marco. Ang amoy ni Marco ay naroon pa rin sa unan. Ang damit nito na isinuot kahapon ay nakasampay pa sa likod ng pinto. Ang lahat sa silid na iyon ay sumisigaw ng pangalan niya. Napapo siya sa gilid ng kama. Ang malamig na parte kung saan dapat ay natutulog si Marco. Doon, sa pag-isa, hinayaan niyang muling tumulo ang kanyang mga luha. Niyakap niya ang unan ni Marco. Nilalanghap ang amoy nito at umiyak ng walang tunog. Isang iyak na puno ng pangungulila at galit. Ang tingin niya ay napadpad sa kanilang wedding picture na nakasabit sa pader. 2 taong masaya, puno ng pangarap, walang kamalay-malay sa sakit na darating. Bakit, Marco? Bulong niya sa hangin.
Bakit mo sinira ang lahat? Habang naglilinis siya ng sala, kinahapunan, sinusubukang alisin ang anumang bakas ng gabing iyon. Bigla na namang umatake ang sakit. Isang matinding pagkahilo ang biglang dumapo sa kanya. Ang mga rosas sa florera ay naging isang pulang mantsa. Ang mga muwebles ay umikot. Napakapit siya sa pader para suportahan ang sarili. Ang hininga niya ay habol-habol. Ang sakit sa ulo niya ay tila may sariling tibok, malakas at madiin. Mama, okay lang po kayo? Isang boses ang pumutol sa kanyang paghihirap. Si Lia. Nakatayo ito sa may pintuan. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Agad na inayos ni Althea ang kanyang sarili. Oo, oyo anak, okay lang ako. Medyo nahilo lang. Kanina pa po kayo ganyan? Sabi ni Lia. Lumalapit sa kanya. Namumutla po kayo, ma. Hindi anak, kulang lang siguro ako sa tulog. Muli siyang nagsinungaling. Ngumiti siya, isang pilit na ngiti. Huwag mo akong alalahanin, pero alam ni Althea na hindi na niya kayang balewalain ito. Ang sakit ay hindi na isang simpleng sakit ng ulo. Iba na ito. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Ang bawat pagpihit niya sa kama ay isang paalala na mag-isa na lang siya. Ang sakit sa kanyang ulo ay hindi nawawala. Minsan ay mapurol, minsan ay matalas. Isang demonyong hindi siya tinitigilan. Isang takot ang biglang gumapang sa kanyang puso. Isang takot na mas malaki pa sa takot na iwan ni Marco. Paano kung mayroon siyang malubhang sakit? Paano ang mga anak niya? Si Lia, si Miguel, si Sofia? Hindi niya pwedeng pabayaan ang mga ito. Hindi niya pwedeng iwan. Bumangon siya. Kinapa niya ang kanyang cellphone sa dilim. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap niya sa internet ang numero ng pinakamalapit na klinika. 2:00 ng madaling araw. Pero hindi na siya makapaghintay. Pinindot niya ang numero. Nagring ito. Hello, good morning, St. Michael's Clinic. Sagot ng isang inaantok na boses sa kabilang linya. Nanginginig ang boses ni Althea. Gay, gusto ko po sanang magpa-schedule ng check-up para po sa neurology department. Okay, ma'am. Ano po ang nararamdaman ninyo? Sinubukan niyang ipaliwanag. Madalas po akong nahihilo at yung sakit ng ulo ko po, hindi po nawawala. Minsan, nanlalabo ang paningin ko. Habang sinasabi niya ang mga sintomas, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang takot ay nagiging totoo. Okay po, ma'am. Pwede po kayo bukas ng hindi na niya napigilan. Isang butil ng luha ang pumatak sa screen ng cellphone. Sumunod pa ang isa. Ang kanyang boses ay naging isang garalgal na bulong. Please, kailangan ko po ng tulong. Mama? Natigilan si Althea. Ang puso niya ay tila tumigil sa pagtibok. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa may pintuan ng kanyang silid si Lia, nakasilip sa siwang. Ang mukha nito ay puno ng pagkalito at takot. Mama, sino po ang kausap ninyo? Bakit parang umiiyak po kayo? Wala anak, tumawag lang ako sa office ni papa mo. May nakalimutan lang akong itanong. Ang isa pang kasinungalingan ay dumulas mula sa bibig ni Althea na kasing dulas ng luhang pinunasan niya mula sa kanyang pisngi. Mabilis niyang ibinaba ang cellphone. Ngumiti siya kay Lia, isang ngiting pilit at nanginginig.
Bumalik ka na sa kwarto mo. Maaga pa ang pasok mo bukas. Tinitigan siya ni Leah ng ilang sandali. Ang mga mata nito'y puno ng pagdududa. Ngunit sa huli, itumango na lang ito at isinara ang pinto. Huminga ng malalim si Althea. Ang puso niya ay kumakarera. Ang pagiging ina ay isa ring sining ng pagsisinungaling para protektahan ang mga anak mo. At sa ngayon, pakiramdam niya'y isa siyang dalubhasang artista. Kinabukasan, mag-isa siyang nagpunta sa ospital. Ipinagbilin niya ang mga bata sa isang kapitbahay, sinabing may aasikasuhin lang siyang papeles sa City Hall. Bawat hakbang papasok sa malamig at puting gusali ng ospital ay tila 1 milya ang layo. Ang amoy ng antiseptic ay dumadagdag sa kanyang kaba. Ang waiting room ay puno ng mga taong may iba't ibang kwento. May isang matandang babae na nanginginig ang kamay, isang lalaking nakatingin lang sa kawalan, isang batang ina na yakap-yakap ang kanyang umiiyak na sanggol. Bawat isa sa kanila ay may dalang bigat sa dibdib, ngunit sa sandaling iyon, para kay Althea, ang bigat na dala niya ang pinakamabigat sa lahat. Althea Reyes? Tumayo siya nang tawagin ng nurse ang kanyang pangalan. Ang mga binti niya ay parang gulaman. Sumunod siya sa nurse papasok sa isang maliit at malamig na opisina. Isang matandang doktor na may mabait na mukha at puti ng buhok ang sumalubong sa kanya. Si Dr. Santos. Good morning, Mrs. Reyes. Please, have a seat. Umupo si Althea. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak sa kanyang kandungan. Nanginginig. Hawak ni Dr. Santos ang isang brown na envelope. Ang resulta ng kanyang MRI scan. Tiningnan siya ng doktor sa mata. Ang mga mata nito ay puno ng isang emosyon na ayaw makita ni Althea. Awa. Althea, panimula ng doktor. Ang boses ay malumanay, ngunit seryoso. Tiningnan ko ng mabuti ang resulta ng iyong scan. Huminga ito ng malalim bago nagpatuloy. May nakita kaming tumor sa iyong utak, sa frontal lobe to be exact. Ang mga salita ay tila lumulutang sa hangin. Tumor, utak. Ang puso ni Althea ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Anong ibig sabihin niyan, Doc? Tanong niya kahit na alam na niya ang sagot. The tumor is malignant, sabi ng doktor. Diretsahan. It's a glioblastoma, brain cancer. Cancer. Ang salitang iyon ay parang isang bomba na sumabog sa loob ng kanyang isipan. Ang lahat ng tunog sa paligid ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang tainga at ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Tila nagpatuloy sa pagsasalita ang doktor, ngunit hindi na niya maintindihan ang mga salita. Naririnig niya ang mga terminong stage 3, aggressive, inoperable, due to its location. Mga salitang walang kahulugan. Ang tanging naiintindihan niya ay ang hatol. Isang hatol ng kamatayan. Ilang buwan? Nagawa niyang itanong. Ang boses ay basag. Nag-aalangang sumagot ang doktor. With aggressive treatment, chemotherapy, radiation, we might be looking at a year, maybe a bit more. Without it, perhaps only a few months. Ilang buwan. Ang buong buhay niya, ang kanyang mga pangarap para sa mga anak niya, ang lahat ng kanyang hinaharap ay biglang nagkaroon ng taning. Isang expiration date. Hindi siya umiyak. Wala nang luhang lumabas. Ang sakit ay napakalalim, napakatindi, na tila natuyo na ang pinagkukunan ng kanyang mga luha.
Isang pakiramdam ng pamamanhid ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Nagpasalamat siya sa doktor, kinuha ang envelope, at lumabas ng opisina na parang isang zombie. Hindi niya alam kung paano siya nakarating sa isang parke malapit sa ospital. Umupo siya sa isang bench, nakatingin sa mga batang naglalaro sa di kalayuan. Tumatawa sila, naghahabulan, walang kamalay-malay sa bigat ng mundo. Tiningnan niya ang mga ito at nakita niya ang mukha ng kanyang mga anak. Si Leah na magtatapos na ng high school. Ang pangarap nitong maging isang writer. Sino ang gagabay sa kanya? Si Miguel na mahiyain at sensitibo. Sino ang yayakap sa kanya kapag malungkot siya? At si Sofia, ang kanyang bunso, ang kanyang munting anghel. Paano siya lalaki nang walang ina? Sino ang mag-aasikaso sa kanya, magsusuklay ng buhok niya, magbabasa ng kwento para sa kanya bago matulog? Sa sandaling iyon, ang sakit ng pagtataksil ni Marco ay tila naging maliit na sugat kumpara sa nagngangalit na sugat na ito. Ang galit niya ang dagat niya kay Marco ay napalitan ng isang mas malakas na emosyon, takot. Isang nakakaparalisang takot para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Hindi niya kayang harapin ito ng mag-isa. Alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Ito ang pinakamahirap na desisyon na gagawin niya sa buong buhay niya. Kailangan niyang lunukin ang kanyang pride. Kailangan niyang isantabi ang kanyang sakit. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang mga daliri niya ay hindi na nanginginig. Ang mga ito ay puno ng isang desperadong determinasyon. Hinanap niya ang pangalan ni Marco sa kanyang contacts. Marco, ang pangalan ng lalaking sumira sa puso niya. Ang pangalan ng lalaking nagbigay sa kanya ng pinakamasakit na gabi ng kanyang buhay. At ang pangalan ng lalaking kailangan niya ngayon, hindi para sa kanya, kundi para sa mga anak nila. Pinindot niya ang call button. Nagring ito ng isang beses, 2 beses. Sa ikatlong ring, sumagot ito. Althea, ang boses ni Marco sa kabilang linya ay puno ng pagkagulat at pag-aalala. Natahimik si Althea. Ang lahat ng gusto niyang isumbat, ang lahat ng galit niya, ay biglang nawala. Ang tanging natira ay ang bigat sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim. Marco, nabasag ang kanyang boses sa unang salita pa lang. Althea, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Hindi niya kayang sumagot. Sinubukan niyang magsalita, ngunit isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ang naging sagot niya. Isang iyak na hindi na para sa sarili niya, kundi para sa mga anak niya. Isang iyak ng isang inang natatakot na iwan ang kanyang mga supling. Marco, ulit niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Kailangan mong umuwi. Please, umuwi ka. Pagkatapos noon, wala na siyang ibang masabi. Niyakap niya ang kanyang sarili, umiiyak ng umiyak sa isang bench sa gitna ng isang parke, habang ang mundo sa paligid niya ay patuloy sa pag-ikot. Walang pakialam sa kanyang nagbabadyang pagtatapos. Ang pag-iyak ni Althea sa kabilang linya ay parang asido na tumunaw sa anumang natitirang lakas sa katawan ni Marco. Marco, kailangan mong umuwi. Please, umuwi ka. Ibinaba nito ang tawag. Nakatulala si Marco sa kanyang cellphone. Ang mga salita ni Althea ay umuukilkil sa kanyang isipan.
Hindi ito sigaw ng galit. Hindi ito sumbat. Iyon ay iyak ng isang taong nawalan na ng pag-asa. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Mas malamig pa kaysa sa gabing umalis siya sa kanilang bahay. Anong nangyari? Nasaktan ba siya? Ang mga bata ba? Sir, okay lang po kayo? Tanong ng waitress na naglapag ng kanyang kape. Hindi siya sumagot. Nag-iwan siya ng pera sa mesa, higit pa sa sapat para sa kanyang inorder. At mabilis na tumayo. Wala siyang pakialam sa kape. Wala siyang pakialam sa trabaho. Ang tanging laman ng isip niya ay ang umuwi. Habang nagmamaneho, bawat pulang ilaw sa trapiko ay parang isang personal na parusa. Bawat busina ay isang akusasyon. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang kanyang kasalanan. Ang mukha ni Althea noong gabing iyon. Ang mukha ni Isabel. Ang mensaheng sumira sa lahat. Kasalanan ko to. Ano man to, kasalanan ko to. Nang huminto ang kotse niya sa tapat ng kanilang bahay, ang bahay na siya mismo ang nagdisenyo, ang bahay na pinuno nila ng mga pangarap, pakiramdam niya ay isa siyang magnanakaw na nagbabalik sa pinangyarihan ng krimen. Pumasok siya sa loob. Ang katahimikan ang sumalubong sa lakong kanya. Isang katahimikang masakit, mas mabigat kaysa sa sigawan. Nandoon si Althea. Nakaupo sa sofa, hindi umiiyak. Nakatingin lang ito sa bintana, tila isang estatwang gawa sa yelo. Ang kanyang dating asawa, ang babaeng minahal niya, ay isa ng estranghera. Althea, tawag niya. Ang boses ay nanginginig. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mga mata nito ay walang emosyon, walang galit, walang sakit. Blanko. At iyon ang mas nakakatakot. Anong nangyari? Pinag-alala mo ako. Ayos ka lang ba? Ang mga bata? Sunod-sunod niyang tanong habang lumalapit. Hindi ito sumagot. Hinintay lang niyang makalapit siya, na para bang gusto nitong makita niya nang malinaw ang magiging epekto ng kanyang mga salita. May kanser ako, Marco, sabi ni Althea. Ang boses niya ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Walang panginginig, walang pag-iyak, isang simpleng pahayag ng katotohanan. Stage 3. Parang isang malakas na suntok sa sikmura ang mga salitang iyon. Napahinto si Marco. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang lakas ay nawala sa kanyang mga tuhod. Ano? Brain cancer. Paglilinaw ni Althea, tila nababasa ang pagkalito sa kanyang mukha. Walang lunas. Ilang buwan na lang ang taning sa akin ng doktor. Napaupo si Marco sa silyang nasa tapat nito. Hindi pwede. Isang masamang panaginip lang ito. Ang lahat ng guilt na naramdaman niya sa mga nakaraang araw ay walang-wala kumpara sa bigat na dumagan sa kanya ngayon. Ang pagtataksil niya ay hindi na lang isang simpleng kasalanan. Ito na ngayon ay isang posibleng sentensya ng kamatayan. Ang stress, ang sakit, siya ba ang may gawa nito? Dito lang ako, sabi niya. Ang mga salita ay hirap na lumabas. Hindi kita iiwan. Aalagaan kita. Isang bahagyang ngisi, isang ngising walang saya, ang gumuhit sa labi ni Althea. Hindi ko kailangan ng asawa, Marco. Ang kailangan ko ay isang taga-alaga para sa mga anak ko kapag wala na ako. Kaya ka nandito. Bawat salita ay isang patalim. Tinanggap niya ang lahat ng iyon. Karapat-dapat siya. Sa mga sumunod na araw, ang bahay nila ay naging isang malamig na lugar.
Si Marco ay isang multo na gumagalaw sa paligid. Sinusubukang maging kapaki-pakinabang. Nagluluto siya, naglilinis, nag-aasikaso sa mga bata. Ngunit si Althea ay isang pader na hindi niya kayang sirain. Kapag sinusubukan niyang tulungan itong maglakad, aalisin nito ang kamay niya. Kapag inabutan niya ito ng isang basong tubig, kukunin niya ito nang hindi siya tinitingnan. Natutulog siya sa guest room, isang estranghero sa sarili niyang pamamahay. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng mga halaman sa hardin, ang hardin na sabay nilang binuo, kailangan niya ng sandaling katahimikan. Isang sandali para huminga. Ngunit maging iyon ay ipinagkait sa kanya. Nagbo-vibrate ang kanyang cellphone sa bulsa. Kinuha niya ito. Belle. Ang pangalan ay parang isang tatak ng kanyang kasalanan. Sinagot niya ito ng may pag-aatubili. Marco, nasaan ka na naman ba? Tanong ng boses sa kabilang linya. May himig ng inis at pagtatampo. Sabi mo tatawag ka, kailangan ko na ng pera para sa susunod na check-up ko. At wala pa tayong nabibiling gamit para sa baby. Napapikit si Marco. Ang mundo ni Belle, isang mundong puno ng mga plano para sa hinaharap, ay isang malupit na kabalintunaan sa mundong ginagalawan niya ngayon. Isang mundong wala nang hinaharap. Busy lang sa trabaho, Belle. Pagsisinungaling niya, ang boses ay pagod. May emergency sa site. Ipapadala ko na lang. Babawi ako. Palagi mo na lang sinasabi yan. Yan, Marco. Paano naman kami ng anak mo? Bago pa siya makasagot, ibinaba na nito ang tawag. Napabuntong hininga si Marco. Pakiramdam niya ay hinihila siya sa dalawang magkaibang direksyon at malapit na siyang mapunit. Pumasok siya sa loob, puno ng bigat sa dibdib. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang ipakita kay Althea na nagbago na siya, na nagsisisi siya. Naalala niya na paborito nito ang lugaw kapag masama ang pakiramdam. Pumunta siya sa kusina at nagsimulang maghanda. Ang simpleng paghiwa ng luya at paghuhugas ng bigas, pasalaw ay naging isang uri ng panalangin. Isang desperadong gawain para sa kapatawaran. Habang hinahalo niya ang lugaw, muling nag-vibrate ang kanyang cellphone. Si Belle na naman. Napamura siya ng mahina. Inisip niyang, huwag na lang sagutin. Ngunit alam niyang lalo lang itong mangungulit. Inilabas niya ang cellphone mula sa kanyang bulsa. Habang sasagutin na sana niya ang tawag, bigla niyang naramdaman na hindi siya nag-iisa. Isang anino ang tumatakip sa liwanag mula sa bintana. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo doon si Althea. Ang mga braso ay magkasalikop sa kanyang dibdib. Hindi ito nakatingin sa kanya. Nakatutok ang mga mata nito sa screen ng kanyang cellphone sa pangalang nagliliwanag doon. Ang mukha niya ay walang emosyon. Ngunit ang mga mata niya ay kasintalim ng isang kutsilyo. Ang unang hospital bill ay dumating na parang isang magnanakaw sa gabi. Isang sobrang puti na may logo ng ospital, tahimik na nakapatong sa mesa, ngunit ang bigat nito ay parang isang blok ng semento. Binuksan ito ni Althea nang nanginginig ang mga kamay. Ang mga numero sa papel ay tila sumasayaw sa kanyang paningin. Ang presyo ng mga gamot, ang bayad sa mga laboratory test, ang halaga ng bawat araw na kailangan niyang labanan, ang sakit na unti-unting kumukuha sa kanyang buhay. Napaupo siya. Ang halaga ay napakalaki. Higit pa sa inaasahan niya. Ang kanilang savings, sapat kaya iyon?
Pagkatapos ng hapunan, habang si Marco ay naguhugas ng mga plato at ang mga bata ay nasa kani-kanilang silid na, pumanhik si Althea sa kanilang dating kwarto. Sa study room na konektado dito, ang lugar kung saan nila itinatago ang lahat ng mahahalagang dokumento. Binuksan niya ang cabinet. Nandoon ang mga folder para sa birth certificate ng mga bata, mga titulo ng lupa, mga resibo. Hinanap niya ang folder na may markang bank accounts. Nandoon ang mga passbook para sa kanilang joint account at para sa educational plan ng mga bata. Ngunit may kulang. Ang passbook para sa kanilang time deposit. Iyon ang kanilang pangunahing ipon, ang perang inilaan nila para sa kanilang pagtanda. Hinalughog niya ang buong cabinet. Sa ilalim ng mga papel, sa likod ng ibang folder. Wala. Sinimulan siyang kabahan. Siguro ay inilipat lang ni Marco. Bumaba siya. Naabutan niya si Marco na nagpupunas ng mesa sa kusina. Ang eksena ay napaka-domestiko, napaka-normal. Kung ibang panahon lang sana, matutuwa siyang makita ito. Ngunit ngayon, ang bawat kilos nito ay tila isang pagpapapanggap. Marco, tawag niya, sinisikap na maging kalmado ang boses. Lumingon ito, ang mukha ay nag-aalala. Bakit, Althea? May kailangan ka ba? Masama ba ang pakiramdam mo? Ang passbook, diretsahan niyang sabi. Yung para sa time deposit natin. Hindi ko makita. Nakita ni Althea ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Marco. Isang kislap ng gulat, ng takot, na mabilis din nitong itinago. Umiwas ito ng tingin. Yun ba? Sabi nito. Nagpupunas ng isang bahagi ng mesa na malinis na. Naitabi ko yata sa safety deposit box sa bangko para mas sigurado. Hindi siya kumbinsido. May mali. Ang paraan ng kanyang pagsasalita, ang pag-iwas niya ng tingin. Bakit mo ilalagay doon? Palagi namang nandito lang yon, giit niya. Mas safe nga doon, Althea. Huwag mo nang alalahanin yon. Ako na ang bahala sa mga gastusin. Paano ako hindi mag-aalala, Marco? Ang boses ni Althea ay nagsimula ng tumaas. Nakita mo ba yung bill? Saan natin kukunin ang pambayad? Kailangan ko yung passbook. Hindi sumagot si Marco. Patuloy lang ito sa pagpupunas. Isang malamig na hinala ang gumapang sa puso ni Althea. Iniwan niya si Marco sa kusina at mabilis na bumalik sa study. This time, hindi lang ang cabinet ang hinalughog niya. Binuksan niya ang bawat drawer sa mesa ni Marco. Sa unang drawer, mga lumang papeles at office supplies. Sa pangalawa, mga blueprints at project plans. Ngunit sa pinakailalim na drawer, sa ilalim ng isang makapal na folder ng mga lumang kontrata, may nakita siyang isang sobre. Isang malaking sobre mula sa isang bangko na hindi pamilyar sa kanya. Kinuha niya ito. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas habang binubuksan niya ang sobre. Sa loob, naroon ang mga papeles. Mga papeles na may selyo ng bangko. Mga papeles na may pirma ni Marco. Isang mortgage agreement. Ang collateral. Ang kanilang bahay. Ang kanilang tahanan. Ang petsa ng kontrata. 4 na buwan na ang nakalipas. Ang halaga ng utang. Isang halagang makakapagpatayo ng isa pang bahay. Nabitawan ni Althea ang mga papel. Ang mga ito ay nagkalat sa sahig na parang mga tuyong dahon. Napasandal siya sa mesa. Ang kanyang mga binti ay hindi na kayang suportahan
ang kanyang bigat. Hindi lang pala ang puso niya ang sinaksak ni Marco. Sinaksak din nito ang pundasyon ng kanilang pamilya, ang seguridad ng kanilang mga anak. Narinig niya ang mga yabag ni Marco paakyat sa hagdan. Pumasok ito sa study, ang mukha ay balisa. Althea, anong ginaga? Natigil ito nang makita ang mga papel na nakakalat sa sahig. At ang ekspresyon sa mukha ni Althea. Ano to, Marco? Tanong ni Althea. Ang boses ay nanginginig sa galit at sakit. Ano to? Walang masabi si Marco. Nakatayo lang siya doon, nakayuko, ang mukha ay puno ng pagkakasala. Pinulot ni Althea ang kontrata at marahas na iwinasiwas ito sa harap niya. Ipinangutang mo ang bahay natin nang hindi ko alam. Para saan, Marco? Para saan ang pera? Ang tanong ay retorikal. Alam na niya ang sagot, ang petsa, ang halaga. Nag-uugnay ang lahat. Para sa kanya, bulong niya, ang galit ay napalitan ng isang malalim na pighati. Ibinenta mo ang kinabukasan ng mga anak natin. Para sa babae mo? Hinawakan ni Althea ang kanyang dibdib. Ang sakit. Ang sakit ay bumalik, mas matindi, mas nakakapanlumo. Ang pagtataksil ay mayroon na ngayong mukha ng kanilang bahay. Nang bawat sulok nito na puno ng kanilang mga alaala. Hindi lang pala ako ang tinaksil mo, Marco, sabi niya. Ang mga luha ay bumabagsak na sa kanyang mga pisngi. Tinaksil mo rin ang mga anak natin. Si Marco, na dahan-dahang napuno ng desperasyon at nasukol na sa mga kasinungalingan, ay sumigaw sa wakas. Isang sigaw na puno ng sakit at pagtatanggol sa sarili. Ginawa ko yon dahil kailangan ng pera para sa magiging anak namin. Ang salitang namin ay tumagos sa puso ni Althea na parang isang kumukulong bakal. Ang pag-amin, ang pagdidiin. Sa sandaling iyon, hindi na niya nakita ang asawa niyang nagsisisi. Ang nakita niya ay isang lalaking pinipili ang kanyang bagong pamilya kaysa sa kanila. Napatitig siya kay Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagkasuklam. Pagkatapos ay tumalikod siya, hindi na makayanan pang tingnan ang mukha ng lalaking sumira sa kanya ng paulit-ulit. Ginawa ko yon dahil kailangan ng pera para sa magiging anak namin. Ang mga salitang iyon ay kumawala mula sa bibig ni Marco na parang lason. Sa sandaling masabi niya ito, alam niyang nagkamali siya. Nakita niya ang huling kislap ng pag-asa sa mga mata ni Althea na namatay, pinalitan ng isang malamig at basag na tingin. Tumalikod ito at iniwan siyang mag-isa sa silid, kasama ang mga papel na katibayan ng kanyang mga kasalanan. Sa mga sumunod na araw, ang bahay ay naging mas malamig pa kaysa sa dati. Kung dati ay isang pader na yelo lang si Althea, ngayon ay tila isang buong bundok ng niyebe ang nakapagitan sa kanila. Hindi na siya nito kinakausap. Hindi na siya nito tinitingnan. Para siyang hangin. Ang bigat ng dalawang mundong kanyang ginagalawan ay unti-unting dumudurog kay Marco. Sa umaga, isa siyang taga-alaga sa asawa niyang may taning na ang buhay. Isang amang sinusubukang ayusin ang nasirang tiwala ng mga anak niya. Sa gabi, isa siyang lalaking binabagabag ng mga tawag at text mula kay Isabel na puno ng mga panunumbat at paghingi. Marco, kailangan ko na talaga ng pera. Malapit na ang due date ko. Bakit hindi ka na nagpapakita? May problema ba? Huwag mo naman kaming pabayaan, Marco. Anak mo rin to. Anak niya. Ang mga salitang iyon ay dapat magdulot ng saya. Ngunit ngayon,
Ito'y isang kadena na humihila sa kanya pababa. Ang utang sa bangko, ang mga gastusin sa ospital ni Althea, ang mga pangangailangan ni Isabel, lahat ay bumabagsak sa kanyang balikat. Isang hapon, habang si Althea ay natutulog at ang mga bata ay nasa eskwela, tumawag na naman si Isabel. Marco, nasa mall ako ngayon. Tinitingnan ko yung crib na gusto ko. Ang mahal pala, pero ang ganda-ganda. Isesend ko sa'yo yung picture, ha? Ang masayang sabi nito sa kabilang linya. Napatitig si Marco sa kawalan. Crib, mga gamit ng sanggol. Ang mga bagay na dapat ay pinaghahandaan nila ni Althea para sa kanilang mga anak noon. Bel, sabi niya, ang boses ay pagod. Pwede bang, pwede bang mag-usap tayo? Sure, saan? Nagkita sila sa isang maliit at hindi gaanong mataong coffee shop. Pagdating ni Marco, nakangiti si Isabel. Ang tiyan nito ay malaki na, isang buhay na paalala ng kanyang pagkakamali. Hi mahal! Bati nito, akmang hahalik sa kanyang pisngi, ngunit bahagya siyang umiwas. Nawala ang ngiti ni Isabel. Anong problema? Gipit ako ngayon, Bel. Diretsahan niyang sabi. Ang asawa ko, may sakit siya. Malubha. Tumaas ang kilay ni Isabel. May sakit? Anong sakit? Ubo? Sipon? O baka naman sakit? Nagawa-gawa lang para bumalik ka sa kanya? Ang kawalan ng simpatya sa boses nito, mababoses nito, ay parang isang sampal kay Marco. Hindi. Seryoso ito. May cancer siya. Natigilan si Isabel, ngunit sandali lang. Oh, I'm sorry to hear that. Pero paano naman tayo? Paano ang anak natin? Hindi mo naman kami pwedeng kalimutan dahil lang dyan, di ba? Sa sandaling iyon, isang maliit na binhi ng pagdududa ang itinanim sa isip ni Marco. Ang paraan ng pagsasalita ni Isabel, ang pagiging makasarili, ang tila walang pakialam sa kalagayan ni Althea. May mali. Habang patuloy itong nagsasalita tungkol sa mga gastusin, sa mga kailangan niya, sa mga plano niya para sa binyag, hindi na nakikinig si Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa buhok nito. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desperado at nakakabaliw na ideya. Bel, putol niya sa sinasabi nito. Ang ganda ng buhok mo. Nagulat si Isabel, ngunit napangiti. Talaga, nagpa-treatment ako kahapon. Iniabot ni Marco ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang buhok nito. Ang lambot. Habang nakapikit si Isabel, ninamnam ang kanyang papuri, mabilis at maingat na kumuha ng ilang hibla ng buhok si Marco. Itinago niya ito sa kanyang palad. Sorry, Bel. Kailangan ko nang umalis, sabi niya, biglang tumayo. May kailangan pa akong asikasuhin. Tatawag na lang ako. Iniwan niya si Isabel na naguguluhan. Nagmamadali siyang lumabas ng coffee shop. Ang mga hibla ng buhok ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang kamay. Nag-drive siya. Hindi papunta sa bahay, kundi sa isang lugar na nakita niya sa internet. Isang pribadong klinika na nag-aalok ng DNA testing. Habang nakaupo sa harap ng isang genetic counselor, pakiramdam ni Marco ay siya na ang pinakamasamang tao sa buong mundo. Ipinapaliwanag niya ang kanyang sitwasyon sa isang paraan na hindi direktang inaamin ang kanyang pagtataksil. Para lang po makasiguro, sabi niya, ang boses ay halos pabulong. Ibinigay niya ang mga hibla ng buhok ni Isabel at ang sample ng kanyang sariling buhok.
Maghihintay po tayo ng ilang araw para sa resulta, sir, sabi ng counselor. Ang mga sumunod na araw ay isang impyerno ng paghihintay para kay Marco. Bawat tunog ng cellphone niya ay nagpapakaba sa kanya. Ang pagdududa ay parang isang uod na unti-unting kumakain sa kanyang utak. Paano kung mali siya? Paano kung anak nga niya ang dinadala ni Isabel? Dinagdagan pa niya ang kanyang kasalanan ng isa pang kasalanan, ang pagdudahan ito. Ngunit paano kung tama siya? Isang umaga, habang nag-aalmusal sila ng tahimik, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Hello, Mr. Reyes, from the Diagnostics Clinic. Available na po ang resulta ng test ninyo. Parang may humila sa sikmura ni Marco. Sige, pupunta na ako dyan. Nagpaalam siya na may bibilhin lang sa labas. Nag-drive siya papunta sa klinika, ang mga kamay niya ay pinagpapawisan at nanginginig sa manibela. Ibinigay sa kanya ang isang selyadong puting sobre. Hindi niya ito binuksan sa loob. Dinala niya ito sa kanyang kotse. Umupo siya sa driver's seat, nakatitig sa sobre. Ito na, ang sagot sa kanyang mga tanong. Ang magpapalaya sa kanya o ang tuluyang magbabaon sa kanya sa kumunoy. Nanginginig niyang pinunit ang sobre. Inilabas niya ang isang pirasong papel. Ang mga mata niya ay mabilis na hinanap ang pinakaimportanteng bahagi. Ang mga salita ay malaki at malinaw. Probability of paternity. 0% zero. Paulit-ulit niyang binasa. 0%. Hindi niya anak. Isang halo-halong emosyon ang bumalot sa kanya. Una, isang malaking ginhawa. Isang pakiramdam na tila nabunutan siya ng isang napakabigat na tinik. Malaya na siya sa responsibilidad na iyon. Ngunit ang ginhawa ay mabilis na napalitan ng isang nagngangalit na galit. Niloko siya, ginamit siya, ang lahat ng pera, ang utang, ang mga kasinungalingan, lahat para sa anak ng ibang lalaki. Hinampas niya ang manibela. Isang malakas na hampas na umalingaw-ngaw sa loob ng sasakyan. Sumunod pa ang isa. At isa pa. Isang sigaw na puno ng galit. At pagkadismaya ang kumawala sa kanyang lalamunan. Niloko siya. Ang lahat ng gabi na hindi siya makatulog dahil sa konsensya. Ang bawat pisong ipinadala niya. Ang pagsasangla niya sa kanilang tahanan, ang pagtalikod niya sa tiwala ni Althea, lahat iyon ay para sa isang malaking kasinungalingan. Umupo siya roon ng ilang minuto. Ang kanyang paghinga ay habol-habol, ang papel ay lukot na sa kanyang nanginginig na kamay. Ang galit ay dahan-dahang napalitan ng isang mapait na katotohanan. Ang resulta na ito ay hindi nagpapawalang sala sa kanya. Oo, hindi niya anak ang dinadala ni Isabel, ngunit hindi nito binubura ang katotohanang nagtaksil pa rin siya. Nasinaktan niya pa rin si Althea sa paraang hindi na marahil kailanman magagamot. Ang paglaya niya mula sa isang responsibilidad ay naglantad lamang sa kanya sa mas malaki niyang kasalanan. Ang pagsira sa kanyang sariling pamilya. Hawak ang papel na iyon, isang desisyon, ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na dapat ay ginawa na niya noon pa. Kailangan niyang tapusin ang lahat kay Isabel. At kailangan niyang harapin ang resulta ng kanyang mga pagkakamali ng buong buo. Nang walang anumang kasinungalingan na nakakabit dito. Ang pag-uwi sa bahay ay mas mahirap kaysa sa pagpunta niya sa klinika. Dati, ang dala niya ay ang bigat ng pagkakasala. Ngayon,
Ang dala niya ay ang bigat ng katotohanan. Isang katotohanang kasing pait ng apdo. Naabutan niya si Althea sa hardin, nakaupo sa isang silya, nakatingin sa mga halaman, ngunit tila hindi naman talaga nakikita ang mga ito. Ang hangin ng hapon ay marahang humahaplos sa buhok nito, at sa isang sandali, nakita na naman ni Marco ang babaeng minahal niya, bago pa ang lahat ng sakit at pagtataksil. Kailangan niyang sabihin dito, ngunit paano? Paano niya sisimulan? Kumain ka na? Ang tanging lumabas sa bibig niya. Isang tanong na walang kwenta. Hindi lumingon si Althea. Hindi pa ako gutom. Lumapit si Marco, tumayo sa likuran ng silya nito. Ang sobrang lukot ay nasa bulsa pa rin niya, parang isang mainit na bakal. Althea, panimula niya, may kailangan kang malaman. Sa wakas, lumingon ito. Ang mga mata nito ay pagod, ngunit may bahid ng pag-usisa. May kinalaman ba to sa utang natin? Malamig nitong tanong. May kinalaman ito sa lahat, sagot niya. Humugot siya ng malalim na hininga. Inilabas niya ang lukot na papel mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Althea. Naguguluhang tiningnan ito ni Althea, pagkatapos ay sa kanya. Kinuha nito ang papel at dahan-dahang ibinuklat. Pinanood ni Marco ang mga mata ni Althea habang binabasa nito ang mga salita. Nakita niya ang pagkalito, ang hindi paniniwala, at sa huli, isang emosyon na hindi niya inaasahan. Wala. Blanko. Ibinalik nito sa kanya ang papel. Hindi ko maintindihan, sabi nito. Nagpa-DNA test ako, Althea, pag-amin niya. Hindi ako ang ama ng dinadala niya. Hinintay ni Marco ang reaksyon nito. Isang sigaw? Isang sampal? O kahit isang kislap ng ginhawa sa mga mata nito? Ngunit wala. So, tanong ni Althea, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Anong gusto mong palabasin? Na dahil hindi mo anak, absuelto ka na? Na nababawasan ba nito ang katotohanang nagtaksil ka? Na binayaran mo ang utang sa bangko? Marco, wala na akong pakialam sa bata. Wala na akong pakialam sa babaeng yan. Ang tanging nakikita ko ay isang lalaking nagsinungaling at nanloko. Tumayo si Althea at tinalikuran siya. Wala itong binabago, Marco, sabi nito bago pumasok sa loob ng bahay. Wala. Naiwan si Marco na nakatayo sa hardin, hawak ang papel na dapat sanay magpapalaya sa kanya. Ngunit sa halip, ito ang nagpakita sa kanya kung gaano kalalim ang sugat na kanyang nilikha. Isang sugat na hindi kayang pagalingin ng kahit anong katotohanan. Ang mga salita ni Althea, wala itong binabago. Marco, wala, ay tumatak sa isip ni Marco na parang isang mainit na bakal. Tama siya. Ang katotohanang niloko siya ni Isabel ay hindi kabayaran sa panloloko niya kay Althea. Puno ng galit na hindi niya mailabas kay Althea, ibinaling niya ito sa taong nararapat pagbuhusan, si Isabel. Kinagabihan, habang si Althea ay maagang nagkulong sa silid, lumabas si Marco sa hardin at tinawagan si Isabel. Sa unang ring pa lang, sumagot na ito. Marco, tumatawag ka rin sa wakas. Akala ko nakalimutan mo na ako. Naipadala mo na ba yung... Kailangan nating mag-usap? Putol ni Marco. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Tungkol saan? Kung tungkol yan sa pera, sinabi ko na sa'yo, hindi tungkol sa pera, Isabel. Hindi na napigilan ni Marco na itaas ang kanyang boses. Tungkol ito sa kasinungalingan mo. Natahimik si Isabel sa kabilang linya. Anong
Anong sinasabi mo? Huwag ka nang magkunwari, sigaw ni Marco. Ang bawat salita ay may kasamang pait. Alam ko na ang lahat. Alam kong hindi ako ang ama ng batang dinadala mo. Katahimikan. Isang mahabang katahimikan. Pagkatapos ay isang nerbyosong tawa ang narinig niya. Ano bang pinagsasabi mo, Marco? Siyempre, ikaw ang ama. Sino pa ba? Huwag mo na akong lokohin, Isabel. Nagpa-DNA test ako. 0%. Naintindihan mo ba? 0. Narinig niya ang mabilis na paghinga nito sa kabilang linya. Paano? Hindi na, yun mahalaga. Ang mahalaga, ginamit mo ako. Ginamit mo ako para sa pera, para takasan ang responsibilidad ng tunay na ama ng anak mo. Ang galit ni Marco ay umaapaw na. Naglalakad siya pabalik-balik sa damuhan, ang cellphone ay mahigpit na hawak sa tainga. Sa loob ng bahay, lumabas si Althea mula sa kanyang silid. Nauuhaw siya. Habang dahan-dahan siyang bumababa ng hagdanan, naririnig niya ang mga sigaw mula sa labas. Boses ni Marco. Huminto siya sa may paanan ng hagdan. Ang pinto papuntang hardin ay bahagyang nakabukas at ang boses ni Marco ay malinaw na pumapasok sa loob ng tahimik na bahay. Wala kang makukuha sa akin, Isabel, kahit isang kusing. Ang laking tanga ko na naniwala ako sa'yo. Sinira mo ang pamilya ko para sa wala. Patuloy na sigaw ni Marco sa telepono. Nakinig si Althea, ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Nagsisigawan sila. Tungkol sa pera, tungkol sa kasinungalingan. Hindi ako ang ama. Itigil mo na ang panloloko mo sa akin, Isabel. Sigaw ni Marco. Ang boses ay puno ng sukdulang galit. Wala akong pananagutan sa batang yan. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Althea na parang isang kidlat. Wala akong pananagutan sa batang yan. Sa isip ni Althea na puno na ng sakit, pagod, at pagdududa, ang mga salitang iyon ay hindi para sa anak ni Isabel. Ang isip niya ay agad na lumikha ng isang mas masakit na interpretasyon. Ang mga anak namin, sina Lia, Miguel at Sofia. Ang sakit sa ulo niya ay biglang kumirot. Ang kanyang paningin ay nagsimulang manlabo. Ang mga salita ni Marco ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit. Gusto na niya kaming iwan. Gusto na niyang takasan ang mantasan, ang responsibilidad niya sa amin. Ito na ba yon? Ito na ba ang tunay na dahilan kung bakit niya sinabi ang tungkol sa sakit niya? Para ba bigyan si Marco ng dahilan para tuluyan na silang iwan? Ang pamilya ko ang mahalaga sa akin, dagdag pa ni Marco sa telepono. Ngunit para kay Althea, ang pamilya na tinutukoy nito ay ang pamilyang bubuuin sana niya kasama si Isabel. Ang bigat ng lahat, ang pagtataksil, ang sakit, ang utang, at ngayon, ang pag-abandona ay naging napakabigat para sa kanyang mahinang katawan. Naramdaman niyang nanghina ang kanyang mga tuhod. Napakapit siya sa handrail ng hagdanan. Ngunit ang kanyang mga daliri ay walang lakas. Ang kanyang paningin ay nagdilim. Ang mga tunog sa paligid ay naging isang ugong. Sa labas, hindi alam ni Marco ang nangyayari. Tapos na tayo, Isabel. Huwag ka nang tatawag. Ibinaba niya ang telepono ng may puwersa. Isang pakiramdam ng paglaya ang kanyang naramdaman, ngunit panandalian lang. Kailangan pa rin niyang harapin si Althea. Huminga siya ng malalim at lumingon para pumasok sa loob. Sa sandaling iyon, narinig niya ang isang malakas na kalabog. Isang tunog na hindi niya malilimutan. Mabilis siyang tumakbo papasok.
Ang puso niya ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. At doon, sa paanan ng hagdanan, nakita niya ito. Si Althea, nakahandusay, walang malay. Ang ulo niya ay nasa isang hindi natural na posisyon. Ang isang braso ay nakabaluktot sa ilalim ng kanyang katawan. Althea! Ang sigaw ni Marco ay puno ng purong takot. Lumuhod siya sa tabi nito, nanginginig. Tinapik niya ang pisngi nito. Althea! Gumising ka! Mahal, please! Ngunit hindi ito gumagalaw. Ang mga mata nito ay nakapikit. Ang mukha nito ay maputla. Binuhat niya ito. Ang katawan ni Althea ay malambot at walang buhay sa kanyang mga braso. Tumakbo siya palabas, papunta sa kotse. Ang isip niya ay blanko sa takot. Ang tanging tumatakbo sa isip niya ay ang mga huling salitang isinigaw niya sa telepono. Ang mga salitang narinig marahil ng buong mundo. Ang mga salitang narinig marahil ni Althea. Ang emergency room ng ospital ay isang maingay na impyerno. Mga doktor na sumisigaw ng mga utos, mga nurse na nagmamadaling tumatakbo, ang tunog ng mga monitor na sunod-sunod, at ang iyak ng mga pasyente at kanilang mga pamilya. Ngunit, para kay Marco, ang lahat ng ingay na iyon ay nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang nakasaradong pinto ng trauma room kung saan dinala si Althea. Nakaupo siya sa isang malamig na upuang plastik sa hallway. Ang kanyang mga kamay ay nakasapo sa kanyang mukha. May mga tuyong patak ng dugo ni Althea sa kanyang damit. Isang maliit maliit na gasgas sa noo nito na nakuha sa pagkahulog. Bawat patak ay parang isang marka ng kanyang kasalanan. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang eksena. Ang sigaw niya sa telepono. Ang kalabog. Ang walang malay na katawan ni Althea. Narinig niya. Siguradong narinig niya. Ilang oras ang lumipas na parang isang walang katapusang gabi. Sa wakas, lumabas si Dr. Santos mula sa kwarto. Ang mukha ng doktor ay pagod at seryoso. Dok, kamusta siya? Agad na tanong ni Marco, tumatayo. She's stable for now, sabi ng doktor. The fall caused a minor concussion, but that's not our main concern. The stress, the emotional and physical shock, it seems to have accelerated the effects of her condition. We need to monitor her closely. Pwede ko na ba siyang makita? Nag-alinlangan ng doktor. She's awake, but she's not very responsive. And she's asking for her children, not for you. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa isang sampal. Kinailangan niyang tawagan ang kapitbahay nila para ihatid ang mga bata. Pagdating ni Lia, Miguel at Sofia, ang mga mukha nila ay puno ng takot at pagkalito. Papa, anong nangyari kay Mama? Tanong ni Lia, ang boses ay nanginginig. Walang salitang lumabas sa bibig ni Marco. Paano niya ipapaliwanag na nag-away sila ng kabit niya at narinig ng nanay nila? Na nahulog siya sa hagdan, anak, ang tanging nasabi niya. Isang kalahating katotohanan na parang isang buong kasinungalingan. Pinapasok ng nurse ang mga bata. Naiwan si Marco sa labas, nakikinig sa mga mahihinang boses mula sa loob. Narinig niya ang iyak ni Sofia. Narinig niya ang pag-alo ni Lia. Pero wala siyang narinig na anumang salita mula kay Althea. Nang lumabas ang mga bata, si Lia ang humarap sa kanya. Ang 16 anyos niyang anak ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng isang gabi. Ang mga mata nito na minana niya mula kay Althea
ay puno ng isang bagay na hindi pa niya nakita dati. Pagkasuklam. Anong ginawa mo kay mama pa? Tanong nito, ang boses ay malamig. Narinig ko kayo kagabi, nagsisigawan kayo. Natigilan si Marco. Narinig din pala ni Lia. Anak, hindi. Huwag ka nang magsinungaling pa. Putol ni Lia. Hindi na kami mga bata. Si mama, may sakit siya. At imbis na alagaan mo siya, lalo mo pa siyang sinasaktan. Umalis ka na lang kaya? Umalis ka na lang. Ang parehong mga salitang sinabi ni Althea noong una. Ngayon, mula naman sa bibig ng sarili niyang anak, tumalikod si Lia at niyakap ang mga nakababatang kapatid. Iniwan nila si Marco na nakatayong mag-isa sa hallway. Nang payagan na siyang pumasok sa wakas, natutulog na si Althea, epekto ng gamot. Umupo siya sa silyang nasa tabi ng kama. Pinagmasdan niya ang mukha nito. Payapa ito sa pagtulog, ngunit kahit doon, makikita pa rin ang guhit ng sakit sa pagitan ng mga kilay nito. Sinubukan niyang abutin ang kamay nito, ngunit kahit sa pagtulog, tila umiwas ito. Ang mga daliri nito ay bahagyang kumibot palayo sa kanya. Kinabukasan, gising na si Althea. Ngunit para kay Marco, mas mabuti pang natutulog na lang ito. Kapag kinakausap niya ito, hindi ito sumasagot. Ang mga mata nito ay tumitingin sa kanya na parang tumitingin ito sa isang blangkong pader. Kapag sinusubuan niya ito ng pagkain, tatanggapin nito, ngunit walang anumang salita ng pasasalamat. Walang anumang pagkilala na nandoon siya. Para siyang isang multo. Isang kinakailangang presensya na hindi naman talaga nakikita. Althea, please, pakiusap niya isang hapon nang silang dalawa na lang ang nasa kwarto. Kausapin mo naman ako. Kailangan nating mag-usap. Mali ang narinig mo. Hindi pa rin ito kumibo. Ang mga mata nito ay nakatutok sa bintana, sa isang puno na walang dahon sa labas. Hindi ikaw ang tinutukoy ko sa telepono, Althea. Si Isabel, ang anak niya. Hindi ko. Nurse! Ang malakas na tawag ni Althea ay pumutol sa kanyang sinasabi. Pumasok ang isang nurse, nag-aalala. Yes, ma'am? May problema po ba? Tumingin si Althea sa nurse. Pakisabi sa lalaking yan na lumabas, ayokong makita ang mukha niya. Ang mga salita ay direkta, malamig at walang emosyon. Bawat isa ay parang isang suntok sa dibdib ni Marco. Tiningnan siya ng nurse nang may awa. Sir, siguro po mas mabuting lumabas muna kayo, sabi ng nurse nang mahina. Walang nagawa si Marco, tumayo siya, talunan. Habang naglalakad siya palabas ng kwarto, naramdaman niya ang titig ni Althea sa kanyang likuran. Isang titig na puno ng yelo. Pakiramdam niya ay wala na siyang kakampi sa buong mundo. Si Althea, ang babaeng dapat niyang kasama habang buhay, ay kinasusuklaman siya. Ang mga anak niya ay tinitingnan siya bilang isang halimaw. At si Isabel, ang pangalan pa lang nito ay nagdudulot na ng pait sa kanyang dila. Naglakad siya nang walang patutunguhan sa loob ng ospital. Napadpad siya sa maliit na kapilya sa ground floor. Umupo siya sa isang bakanteng upuan sa likod. Ang silid ay tahimik. Tanging ang sinag ng araw mula sa stained glass window ang nagbibigay kulay sa loob. Doon, sa harap ng isang imahe ni Jesus na nakapako sa krus, bumigay si Marco. Walang tunog, walang hagulgol. Tanging mga luha ang sunod-sunod na pumatak mula sa kanyang mga mata. Mga luha ng isang lalaking
Nawalan na ng lahat. Isang lalaking nagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Isang lalaking nag-iisa sa gitna ng impyernong siya mismo ang gumawa. Wala na si Althea. Wala na ang mga anak niya. Wala na ang kanyang pamilya. Ang natitira na lang ay ang kasalanan. Dinukot niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Ang screen ay umilaw at nakita niya ang isang missed call. Si Belle. Malamang ay tumatawag na naman para maningil, para manumbat. Tinitigan niya ang pangalan sa screen. Isabel. Ang simula ng lahat ng ito. Ang simbolo ng kanyang kahinaan at katangahan. Nang walang anumang pag-aalinlangan, pinindot niya ang numero. Sa options, pinili niya ang block this caller. Isang kumpirmasyon ang lumitaw. Are you sure you want to block this number? Pinindot niya ang yes. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang contacts. Hinanap ang pangalan nito at pinindot ang delete. Isang maliit na hakbang. Isang simpleng pagpindot sa screen. Ngunit para kay Marco, iyon ang unang desisyon na ginawa niya ng tama sa loob ng maraming buwan. Ang pagputol sa ugnayan na sumira sa kanyang buhay. Hindi nito maibabalik ang nakaraan. Hindi nito mapapagaling si Althea. Hindi nito maayos ang tiwala ng kanyang mga anak. Ngunit iyon na ang kanyang unang hakbang. Ang unang hakbang sa isang napakahabang daan pabalik. Isang daan na hindi niya alam kung saan magtatapos o kung mayroon pa bang naghihintay para sa kanya sa dulo. Ang pag-uwi ni Althea mula sa ospital ay hindi isang masayang kaganan. Ito ay parang paglipat ng isang bilanggo mula sa isang selda patungo sa isa pa. Ang bahay na dapat ay isang lugar ng kaginhawaan ay naging isang mas malaking kulungan na puno ng masasamang alaala. Ang pader ng yelo sa pagitan nila ni Marco ay mas tumibay at mas tumaas. Kung sa ospital ay ayaw lang siyang kausapin, sa bahay ay tila hindi na siya nag-e-exist para dito. Nagkukulong lang ito sa kwarto. Lumalabas lang para kumain kapag alam niyang wala si Marco sa paligid o kapag ang mga bata na ang nag-alok. Alam ni Marco na walang saysay ang mga salita. Ang sorry ay isa na lang tunog na walang kahulugan. Ang mga paliwanag ay mga dahilan lamang. Kung mayroon man siyang isang pagkakataon, kahit katiting, para maipakita ang kanyang pagsisisi, kailangan itong maging sagawa. Ang unang hakbang, ang utang. Gabi-gabi, matapos niyang masigurado na natutulog na ang lahat, binubuksan ni Marco ang kanyang laptop. Ang dating engineer na nasanay sa mga malalaking proyekto ay tumatanggap ngayon ng mga maliliit na sideline jobs online. Nag-a-apply siya para sa mga drafting for hire, mga structural consultations na may maliit na bayad. Bawat dolyar, bawat piso ay mahalaga. Madalas, inaabutan na siya ng madaling araw sa harap ng computer. Ang mga mata niya ay pagod at nananakit. Ang likod ay nangangalay. Ngunit sa tuwing nararamdaman niya ang pagod, iniisip niya ang mukha ni Althea, ang galit sa mga mata ni Leah, at ang utang na siya ang may gawa. Nagpapatuloy siya. Ang pangalawang hakbang, ang bahay. Dahil laging nasa loob ng kwarto si Althea, si Marco ang naging ina at ama sa mga anak nila. Siya ang gumigising ng maaga para maghanda ng almusal at baon. Siya ang naghahatid at sumusundo sa eskwela. Sa hapon, tinutulungan niya si Miguel sa assignments nito. Ang dati nilang distansya
ay unti-unting napapalitan ng mga tanong tungkol sa math at science. Si Miguel, na laging tahimik, ay nagsisimula ng magkwento tungkol sa mga kaklase nito. Kay Sofia, binabasa niya ang mga paborito nitong fairy tale bago matulog. Ang mga kwentong dati ay si Althea ang nagbabasa. Sa una, nahihiya pa si Sofia, ngunit di nagtagal, ito na ang nag-aabot sa kanya ng libro gabi-gabi. Ang pinakamahirap ay si Lia. Nanatili itong malamig at malayo. Ngunit hindi sumuko si Marco. Tinitimplahan niya ito ng kape habang nag-aaral ito sa gabi, kahit hindi nito pinapansin. Inihahanda niya ang paborito nitong sinigang, kahit konti lang ang kinakain nito. Hindi siya nagsasalita tungkol sa nangyari. Hindi siya humihingi ng tawad. Ipinapakita lang niya na nandoon siya. Isang pare-parehong presensya. Isang ama na sinusubukang bumawi. Ang pangatlong hakbang, si Althea. Hindi niya ito pinipilit kausapin, ngunit hindi niya rin ito pinababayaan. 3 beses sa isang araw, naglalagay siya ng tray ng pagkain sa labas ng pinto ng kwarto nito. Mga pagkaing alam niyang paborito nito. Arroz kaldo, sopas, mga prutas na binalatan na. Kakatok siya ng 3 beses. Althea, pagkain mo, sasabihin niya at aalis na. Hindi niya hinihintay na buksan nito ang pinto. Isang hapon, habang naglalaro siya ng habulan kasama si Sofia sa hardin, nakita niya mula sa sulok ng kanyang mata ang paggalaw ng kurtina sa bintana ng kwarto ni Althea. Sumilip ito. Sandali lang. Ngunit nakita niya isang maliit na maliit na kislap ng pag-asa ang sumibol sa kanyang pagod na puso. Hindi niya alam na sa loob ng kwarto, nakatayo si Althea sa likod ng kurtina. Pinapanood siya. Pinapanood niya ang pag-aalaga nito kay Sofia. Ang pasensya nito kay Miguel. Ang walang sawang pagsubok nitong kausapin si Lia. Isang komplikadong emosyon ang namuo sa dibdib ni Althea. Ang galit ay nandoon pa rin, matatag na parang bato. Ngunit sa ilalim nito, may isang bagay na nagsisimulang matunaw. Ang imahe ng isang halimaw ay unti-unting napapalitan ng imahe ng isang lalaking pagod at nagsisisi. Nakikita niya ang mga eye bag sa ilalim ng mga mata ni Marco, ang pagpayat nito. Naririnig niya ang pagtipa nito sa keyboard hanggang hating gabi. Nakikita niya ang mga tray ng pagkain sa labas ng kanyang pinto, laging mainit, laging nasa oras. Hindi niya gustong aminin, kahit sa sarili niya, ngunit ang isang bahagi niya ay nagsisimulang maawa. Ang isang bahagi niya ay nagsisimulang maniwala. Isang araw, habang nag-aayos ng mga gamit sa kwarto, nakita niya ang sobre ng huling bill mula sa ospital. Binuksan niya ito. Sa ilalim, nakasulat ang salitang paid na may kasamang petsa at selyo. Natigilan siya. Paano? Saan siya kumuha ng pera? Kasabay nito, pumasok si Lia sa kanyang kwarto. Ang mukha ng dalagita ay seryoso. May hawak itong isang sobrang kulay brown. Mama, sabi ni Lia, ang boses ay mababa. Dumating po ito kanina, para sa bangko. Iniabot nito ang sulat kay Althea. Nakita ko si Papa na sobrang nag-aalala nang makita niya to kanina sa may pintuan. Itinago niya agad pero nakita ko kung saan niya nilagay. Kinuha ni Althea ang sulat. Pamilyar ang logo ng bangko. Ang bangko kung saan nila isinangla ang bahay. Nanginginig niyang binuksan ito.
Ang mga salita ay tila tumatalon mula sa papel. Final demand notice. Failure to settle your outstanding balance. Foreclosure proceedings will commence. Ang ibig sabihin lang nito ay isa, hindi pa bayad ang utang. Malapit nang kunin ng bangko ang bahay nila. Pero paano niya nabayaran ang ospital? Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa isip ni Althea. Ang pagpupuyat ni Marco. Ang pagtanggap nito ng mga maliliit na trabaho, inuna niya ang bayarin sa ospital. Inuna niya ang kalusugan ni Althea kaysa sa pagsalba sa kanilang bahay. Napatingin si Althea kay Leah. Nakita niya ang pagkalito sa mga mata ng kanyang anak. Ang parehong pagkalito na nararamdaman niya. Ang pader na itinayo ni Althea sa paligid ng kanyang puso. Ang pader na akala niya ay hindi na kailanman magigiba, ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Ang katahimikan niya, na sandata niya laban kay Marco, ay tila isa na ngayong hadlang sa pag-alam niya ng katotohanan. Hawak ang sulat mula sa bangko, tumayo siya. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang marinig ang lahat mula mismo kay Marco. Pagkatapos ng maraming linggo ng pananahimik, handa na siyang magsalita. Hinintay ni Althea na umalis ang mga bata para sa kanilang hapon na klase. Ang bahay ay naging tahimik na muli. Isang perpektong entablado para sa pag-uusap na matagal nang dapat mangyari. Nakita niya si Marco sa sala, nakaupo sa harap ng laptop. Ang kanyang mga balikat ay hukot sa pagod. Ang itsura nito ay malayo sa dating makisig na engineer. Ngayon mukha siyang isang sundalong talunan sa isang giyerang walang katapusan. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Hawak niya ang sulat mula sa bangko na parang isang sandata. Naramdaman ni Marco ang kanyang presensya. Nag-angat ito ng tingin. Ang mga mata ay puno ng pagkagulat nang makitang papalapit siya. Agad nitong isinara ang laptop. Althea, sabi nito, ang boses ay maingat. May kailangan ka ba? Hindi siya sumagot. Sa halip, inilapag niya ang sulat sa mesa sa harap nito. Ang mga salitang final demand notice ay tila umilaw. Tiningnan ni Marco ang sulat, pagkatapos ay sa kanya. Ang kanyang mukha ay napuno ng pagkatalo at hiya. Kailangan ko ng isang paliwanag, Marco, sabi ni Althea. Ang kanyang boses na matagal nang hindi naririnig ni Marco sa ganoong paraan ay kalmado ngunit matatag. Isang huling paliwanag at gusto ko ang buong katotohanan. Napayuko si Marco. Althea, ako na ang bahala dyan. Huwag mo na yang isipin. Huwag isipin? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Althea. Paano ko hindi iisipin? Mawawalan na tayo ng bahay. Ang bahay na ito, Marco, pinaghirapan natin to. Ang kinabukasan ng mga anak natin, nakataya dito. Tumayo si Marco. May paraan pa. Gumagawa ako ng paraan. Anong paraan? Hamon ni Althea. Ang boses ay nagsisimula ng manginig sa pinaghalong galit at sakit. Ang bayarin sa ospital, bayad na. Pero ito, hindi. Saan mo kinuha ang pera? At bakit mo isinangla ang bahay na ito sa simula pa lang? Gusto kong marinig ang lahat. Walang kasinungalingan. Ngayon na. Nasukol na si Marco. Wala na siyang matatakbuhan. Wala nang kasinungalingang maitatago. Huminga siya ng malalim. Isang hininga ng pagsuko. Tumingin siya sa mga mata ni Althea. Oo,
Panimula niya, ang boses ay basag. Isinangla ko ang bahay. 4 na buwan na ang nakalipas. Kailangan ni Isabela ng pera. Hindi kumibo si Althea. Hinayaan lang niya itong magsalita. Akala ko anak ko ang dinadala niya. Humihingi siya ng pera para sa check-up, para sa mga gamit. Natakot ako, naguluhan. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ang pagsasangla ng bahay, iyon ang pinakamadaling paraan na naisip ko noon. Isang malaking pagkakamali. Patuloy siyang nagsalita. Ikinuwento niya ang lahat. Ang bawat kasinungalingan, ang bawat pagtatago, ang pagdududa na nagsimulang mamuo sa kanyang puso. Ang pagkuha niya ng buhok ni Isabel. Ang pagpunta niya sa klinika. Akala ko kapag nalaman kong hindi ko anak, magiging mas madali ang lahat, sabi niya. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Pero hindi, dahil ang kasalanan nandoon pa rin. Ang pagtataksil, nagawa ko pa rin. Dinukot niya ang kanyang wallet at kinuha mula roon ang isang lukot at tupi-tuping papel. Ang resulta ng DNA test. Inilapag niya ito sa mesa. Ito ang katotohanan, Althea. Niloko niya ako. Ginamit niya ako. Pero hindi nito binabago ang katotohanang nagpaloko ako na sinaktan kita. Kinuha ni Althea ang papel. Binasa niya ang mga salita. Probability of paternity, 0%. Ang ebidensya. Ang katotohanan. Ang galit na naramdaman niya noong una ay dahan-dahang napalitan ng isang malalim na pagkaunawa. Ang kwento ni Marco, ang desperasyon sa boses nito, ang sakit sa mga mata nito, hindi ito pagdadahilan. Ito ay isang pag-amin. Isang pag-amin ng isang taong naligaw at ngayon ay naghahanap ng daan pabalik. Ang hindi niya pagkibo, ang pagtulak niya palayo, ang pagtrato sa kanya na parang hangin. Lahat iyon ay nagdagdag sa bigat na pasan-pasan nito. Ang pagbabayad niya sa ospital gamit ang perang dapat ay para sa bahay. Iyon ay isang pagpili. Pinili niya si Althea. Pinili niya ang pamilya nila. Nang matapos magsalita si Marco, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Walang sigawan, walang sumbatan. Tanging ang tunog ng kanilang mga paghinga. Tumingin si Althea sa kanya. Ang pader sa pagitan nila na gawa sa galit at sakit ay tuluyan ng gumuho. Ang nakikita niya ngayon ay hindi isang halimaw, hindi isang manloloko, kundi ang kanyang asawa, ang kanyang Marco, isang taong nagkamali ng malaki, ngunit ngayon ay buong pusong nagsisisi. Ang mga luha na matagal niyang itinago ay nagsimula ng bumagsak. Mga luha hindi na lang ng sakit, kundi ng paglaya. Paglaya mula sa galit. Tumingin siya kay Marco, ang mga mata ay puno ng luha. Ang boses niya ay mahina at nanginginig nang magtanong siya. Bakit hindi mo sinabi kaagad? Bakit hindi mo sinabi kaagad? Ang tanong ni Althea ay hindi isang sumbat. Ito ay isang tanong na puno ng pagod at isang kislap ng pag-unawa. Tumingin si Marco sa mga mata nito, ang mga matang minahal niya, at sinabi ang katotohanang matagal na niyang itinatago. Dahil nahihiya ako, Althea, pag-amin niya, ang boses ay halos pabulong. Nahihiya ako na amining nagkamali ako, na naloko ako, at higit sa lahat, natatakot ako. Natatakot ang ako panako ko na kahit sabihin ko ang totoo, wala na ring magbabago. Na ang tingin mo sa akin ay isa pa ring manloloko. Hinintay niya ang paghatol nito, ang muling pagtalikod,
ang muling pagtatayo ng pader sa pagitan nila. Ngunit sa halip, isang bagay na hindi niya inaasahan ang nangyari. Dahan-dahang iniangat ni Althea ang kanyang kamay. Nanginginig ito ng bahagya, ngunit buong determinasyon nitong ipinatong ang kanyang palad sa ibabaw ng kamay ni Marco na nakapatong sa mesa. Isang simpleng haplos. Ngunit para kay Marco, ang init nito ay parang unang sinag ng araw pagkatapos ng isang napakahabang tag-ulan. Ang lamig na bumabalot sa kanyang kaluluwa sa loob ng maraming buwan ay nagsimulang matunaw. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Yumuko siya at hinagka ng kamay ni Althea. Ang kanyang mga luha ay pumapatak dito. Patawad, Althea, bulong niya paulit-ulit. Patawarin mo ako. POV, Althea. Naramdaman ni Althea ang basang mga luha ni Marco sa kanyang kamay. Hindi niya ito binawi. Ang pagpapatawad, akala niya ay hindi na niya ito kayang ibigay. Ang galit ay naging kanyang kalasag. Ang pananahimik ay naging kanyang sandata. Ngunit ang pagod sa pagiging magalit ay mas nakakapanghina pa kaysa sa sakit na nararamdaman niya. Wala nang oras para sa galit. Ang bawat araw ay mahalaga. Ang bawat sandali ay ginto. Ang pagpapatawad ay hindi para kay Marco. Ito ay para sa kanya. Para sa kapayapaan ng kanyang puso sa nalalabi niyang mga araw. At para sa kanyang mga anak. Para makita ng mga ito na ang kanilang pamilya, kahit basag, ay buo pa rin sa pagmamahal. Ito ay isang pagpili. Pinili niya ang kapayapaan. Pinili niya ang pagmamahal. Kinabukasan, magkasama silang pumunta sa bangko. Ipinaliwanag ni Marco ang sitwasyon sa bank manager, habang si Althea ay tahimik na nakaupo sa tabi nito. Ang sagot ng bangko ay malinaw. Kailangan nilang bayaran ang utang, kung hindi ay mawawala ang bahay. Walang magic, walang himala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito problema ni Marco lang. Problema na nila itong dalawa. Gagawa tayo ng paraan, sabi ni Marco habang pauwi sila. Hindi ko hahayaang mawala ang bahay natin. Ngumiti si Althea. Gagawa tayo ng paraan. Pagtatama niya. Ang salitang tayo ang nagpabago sa lahat. Testing. POV, Marco. Ang mga sumunod na linggo ay tila hiniram mula sa langit. Ang pader ay tuluyan ng gumuho. Ang bahay na dati malamig ay napuno na muli ng mga ngiti, kahit na may bahid ng lungkot. Isang Sabado ng hapon, isinakay ni Marco ang buong pamilya sa kotse. Saan tayo pupunta pa? Tanong ni Miguel. Sikreto, nakangiting sagot ni Marco. Sumusulyap kay Althea na nasa passenger seat. Nag-drive sila papunta sa isang beach sa Batangas na paborito nilang puntahan noong maliliit pa ang mga bata. Pagdating nila, ang araw ay malapit ng lumubog. Ang langit ay pinintahan ng kulay kahel, rosas at lila. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Althea habang naglalakad sila sa buhanginan. Medyo nanghihina na ito, kaya't siya ang nagsilbing suporta. Sina Lia, Miguel at Sofia ay nagtakbuhan papunta sa tubig, naghahabulan, tumatawa. Si Lia, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, ay tumingin sa kanila at ngumiti. Isang tunay na ngiti. Umupo sila ni Althea sa isang malaking driftwood. Pinanood nila ang kanilang mga anak. Salamat, Marco, bulong ni Althea. Isinasandal ang ulo sa kanyang balikat. Para saan?
Para dito, para sa alaalang ito. Niyakap niya si Althea. Ang amoy ng dagat, ang tunog ng alon, ang tawa ng kanilang mga anak, ang init ng katawan ni Althea sa kanyang tabi. Itinatak niya ang lahat sa kanyang puso. Ang sandaling ito na muntik na niyang ipagkait sa sarili niya, ang pinakamahalagang yaman na mayroon siya. POV, Althea. Gabi-gabi, kapag tulog na ang mga bata, nag-uusap sila ni Marco sa kanilang kwarto. Nakahiga sila sa kama, magkatabi tulad ng dati. Ngunit ang kanilang mga pag-uusap ay mas malalim na ngayon. Pinag-usapan nila ang kanilang mga pagsisisi, ang kanilang mga pangarap na hindi natupad, ang kanilang mga takot. Natatakot ako, Marco. Pag-amin ni Althea isang gabi, ang boses ay nanginginig. Natatakot ako para sa mga bata. Paano na sila? Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay ng mahigpit. Nandito ako, Althea. Pangako, hindi ko sila pababayaan. Aalagaan ko sila. Bubuhayin ko sila sa paraang gusto mo. Ang pangakong iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Isang gabi, inilabas niya ang isang magandang notebook at isang pluma. Tulungan mo ako, Marco, sabi niya. Gusto kong sulatan ang mga bata. Magsusulat siya ng sulat para sa graduation ni Leah, para sa ika-8 na kaarawan ni Miguel, para sa kasal ni Sofia. Mga mensahe mula sa isang inang hindi na nila makakasama. Habang nagsusulat siya, ang kamay niya ay nagsimulang mangalay at manginig. Si Marco ang nagpatuloy. Idinidikta ni Althea ang mga salita at si Marco ang nagsusulat nito. Ang kanilang mga puso ay nagiging isa sa bawat letra. Isang gabi, pagkatapos nilang selyuhan ang sulat para sa ika-21 na kaarawan ni Leah, napatingin si Althea sa isang lumang picture frame sa tabi ng kanilang kama. Ang litrato nila noong kanilang kasal, sumasayaw. Napangiti siya, isang ngiting malungkot, ngunit puno ng pagmamahal. Tumingin siya kay Marco na nagmamasid sa kanya. Marco, sabi niya, ang boses ay mahina. Sayaw tayo. Nagulat si Marco. Ngayon na? Pero mahina ka. Kaya nga, sagot niya. Habang kaya ko pa. Tumingin siya sa mga mata nito. Sayaw tayo, tulad ng dati. Kinuha ni Marco ang kanyang cellphone at pinatugtog ang kantang iyon. Ang kanilang kanta. Ang Ikaw ni Yeng Constantino. Ang parehong kantang sinayaw nila sa kanilang kasal 20 taon na ang nakalipas. Ang Magpaltiempo, ang mga unang nota ng piano ay pumuno sa tahimik na silid. Dahan-dahang inalalayan ni Marco si Althea na tumayo mula sa kama. Ang katawan nito ay mas magaan na ngayon mas marupok, ngunit sa mga bisig niya, naramdaman niya ang parehong bigat ng pagmamahal na naroon mula pa sa simula. Inilagay niya ang isang kamay sa baywang nito. Ang isa naman ay mahigpit na humawak sa kamay nito. Ipinatong ni Althea ang kanyang ulo sa dibdib ni Marco. Sumayaw sila, isang mabagal na sayaw sa gitna ng kanilang silid tulugan. Walang magarbong ilaw, walang mga bisita, tanging silang dalawa lang at ang musika. Ang mga hakbang ni Marco ang nagsilbing mga hakbang nila. Dahan-dahan siyang umikot, inaalalayan si Althea na parang isang babasaging figurin. Bawat paggalaw ay maingat, puno ng pagsamba. Hindi sila nagsasalita, hindi na kailangan. Ang kanilang mga puso ang nag-uusap. Naramdaman ni Marco ang mainit na hininga ni Althea sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang marahang pagpisil ng kamay nito sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, itinatatak sa kanyang isipan ang sandaling ito.
ang amoy ng buhok ni Althea, ang pakiramdam ng ulo nito sa kanyang dibdib, ang bigat ng katawan nito na nakasandal sa kanya. Ang sayaw ay isang pagbabalik-tanaw, isang paglalakbay sa 20 taon, ang unang pagkikita, ang unang halik, ang mga pangarap, ang mga pagsubok, ang sakit, ang pagpapatawad, at ngayon, ang pamamaalam. Nang matapos ang kanta, nanatili silang magkayakap sa gitna ng silid. "Pagod na ako, Marco," bulong ni Althea. Ang boses ay halos hangin na lang. Binuhat siya ni Marco pabalik sa kama. Inayos niya ang unan sa likod nito at kinumutan siya. Umupo siya sa gilid ng kama, hawak pa rin ang kamay nito. "Mahal na mahal kita, Althea," sabi ni Marco. Ang mga luha ay muling dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Patawarin mo ako sa lahat." Ngumiti si Althea, isang pagod ngunit tunay na ngiti. "Pinatawad na kita. Matagal na," sagot nito. "Mahal na mahal din kita." Hinaplos nito ang kanyang mukha. "Alagaan mo ang mga bata," sabi nito. Ang mga mata ay unti-unti nang pumipikit. "Sabihin mo sa kanila araw-araw na mahal ko sila." "Pangako," sabi ni Marco, ang boses ay basag. "Matulog na tayo," bulong ni Althea. Humiga si Marco sa tabi nito, niyakap ito ng mahigpit, tulad ng ginagawa niya gabi-gabi. Ang ulo ni Althea ay nasa kanyang dibdib, ang kamay nito ay nasa kanyang puso. "Dito lang ako," bulong ni Marco. "Hindi kita iiwan." Naramdaman niya ang marahang pagtango ni Althea, at di nagtagal, naramdaman niya ang pagbagal at pagkalma ng paghinga nito, hanggang sa ito'y naging isang mahinahon at pare-parehong ritmo ng pagtulog. Kinabukasan, nagising si Marco sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang bigat ng katawan ni Althea sa kanyang mga bisig. Ngunit may kakaiba, isang katahimikan, isang pananahimik na mas malalim kaysa sa pagtulog. Ang kamay nito na nakapatong sa kanyang dibdib ay malamig na. Alam na niya. Hindi siya sumigaw. Hindi siya humagulgol. Niyakap lang niya ang asawa niya ng mas mahigpit. Hinalikan niya ito sa noo. "Paalam, mahal ko," bulong niya sa tahimik na silid. "Magpahinga ka na." Ilang buwan ang lumipas. Ang sakit ay naroon pa rin, isang mapurol na kirot sa puso ni Marco na marahil ay hindi na kailanman mawawala. Ngunit ang buhay ay kailangang magpatuloy. Para sa kanyang mga anak, para sa pangako niya kay Althea. Isang hapon, dinala niya ang mga bata sa parehong beach kung saan sila huling nagsama-sama. Ang araw ay muling papalubog. May dala silang isang puting sky lantern. Sa gilid nito, isinulat nilang lahat ang kanilang mga mensahe para kay Althea. "We miss you, Mama." "Leah, I love you, Mama." Miguel drawing ng isang pamilyang may 5 tao. "Sofia." Si Marco ang huling nagsulat. "Tinutupad ko ang pangako ko. Mahal. Mahal na mahal kita. Palagi." Magkakasama nilang sinindihan ang mitya. Dahan-dahan, ang papel ay napuno ng mainit na hangin. Binitawan nila ito. Pinanood nilang 4 ang dahan-dahang paglipad ng parol. Pataas ng pataas, isang munting bituin ng pag-asa sa papalubog na araw. Lumipad ito hanggang sa naging isa na lang itong maliit na tuldok sa kalawakan. Naramdaman ni Marco ang paghawak ng maliliit na kamay ni Sofia sa kanyang kamay. "Papa," tanong nito, nakatingala sa kanya. Ang mga mata ay puno
ng inosenteng pag-asa. Nakikita kaya tayo ni Mama? Lumuhod si Marco para maging kapantay niya ang kanyang mga anak. Niyakap niya silang tatlo ng mahigpit. Tumingin siya sa langit, sa direksyon kung saan naglaho ang parol. Oo, anak, sagot niya. Isang maliit ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa gitna ng kanyang mga luha. Palagi. At dito, nagtatapos ang kwento nina Marco at Althea. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Salamat sa pagsama ninyo sa akin, sa bawat pighati, sa bawat luha, at sa bawat kislap ng pag-asa sa paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, hindi naging madali ang bigyan ng buhay ang isang kwentong puno ng sakit. Ngunit sa bawat sakit ay may katumbas na aral. Naramdaman ko ang bigat ng pagsisisi ni Marco, ang lalim ng sugat sa puso ni Althea, at ang tahimik na pag-asa na sa kabila ng lahat, ang tunay na pag-ibig ay palaging makakahanap ng daan pabalik. Ang kanilang istorya ay isang paalala sa ating lahat na ang pagmamahal ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, kahit gaano pa kalalim ang sugat. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, hindi lang sa taong nagkamali, kundi maging sa ating mga sarili para muling magtiwala. At higit sa lahat, ito ay isang paalala na ang bawat sandali ay mahalaga. At dapat nating iparamdam ang ating pagmamahal habang mayroon pa tayong pagkakataon. Ngayon, nais kong marinig ang inyong boses. Ano ang pinakamahalagang aral na inyong napulot sa kwento nina Marco at Althea? Ano ang tumatak sa inyong puso at isipan? Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Muli, ang aking taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento ng pag-ibig at pag-asa. Pusong muling umiibig.